Ito ay dahil sinermonan umano ng apo ni dating Pangulong Manuel L. Quezon sina Jericho Rosales at ang direktor ng pelikula na si Gerald Tarog. Sa video post ng Inquirer na kuha ng digital content producer na si Samuel Yap, maririnig na sinabi ng apo na si Ricky Avancenia na isa raw, satire, at joke, ang pelikulang tumatalakay sa buhay ng kanyang lolo, kaya hindi niya napigil ang ilabas ang kanyang inis sa harap ng lahat. Maririnig sa video si Avancenia na diretsahang tinanong si Direk Tarog kung, satire, nga ba ang pelikula, naramdam ang galit sa kanyang boses. So nagbibiro ka lang pala. So joke pala ito, say ni Avancenia sa Q&A session ng TBA Studios screening sa Makati nitong Miyerkules, October 22. Sambit pa niya, wag natin papaniwalaan, joke pala ito. It is satire. Kalma namang sumagot ang direktor at sinabing, we'll leave that to the audience to decide if it's something they want to process. Pero nang sumingit si Jericho, na bumida bilang si Pangulong Quezon, para pakalmeyan ang sitwasyon, lalong tumindi ang tensyon. With all due respect, sir, I understand your feelings. But this is a Q&A for our film, saad ni Jericho. Agad naman siyang pinatigil ni Avancenia, Jericho, huwag mo ko ganyanan ha. 1 minute and I'm done. Matapos nito, sinabing kumikita raw ang mga filmmaker sa misrepresentation ng kanyang lolo bago tuluyang mag-walkout sa venue. Si Avancenia ay anak ni Zenaida, Nini, Quezon Avancenia, ikalawang anak ng dating Pangulo sa dating unang ginang na si Aurora Quezon. Matapos ang naging komusayon, nag-post si Avancenia sa FB para tuluyang banatan ang pelikula at ang mga nasa likod nito. In Jericho Rosales tried to block me, in effect canceling a Quezon from a Quezon movie which sullied his reputation, lahad ni Avancenia sa caption. Hinimok pa niya ang publiko na panoorin ang pelikula at sabay nag-imbita para sa social media defense, dahil sa tingin niya ay ginawang caricature si Quezon. Hindi naman nagpatinag ang TBA Studios at agad naglabas ng pahayag noong Biyernes, October 24. The film is grounded in verified historical accounts, including President Quezon's own autobiography and other reputable references, lahad ng studio. Dagdag pa nila, while it includes fictional elements for dramatic purposes, the facts and context presented are easily verifiable. May kasama pa raw itong companion book at study guide bilang patunay sa ginamit na historical materials. Hindi rin nakatiis si John Arcilla, na gumanap bilang General Luna sa mga naunang pelikula ni Direk Tarog at nakisali sa komento sa post ni Avancenia. We share the same sentiment, if the living family and descendants feel bothered by the matter, we are fully entitled to our reactions, or even to seek proper clarification or action if necessary, wika ng batikang aktor. Patuloy niya, still, I understand that the satirical angle might be the film's best defense. It looked satirical in the way they styled the early rigodons of political opponents and some of the acting, but the content itself doesn't feel like one. Ang Quezon, ang huling bahagi ng trilogy ni Direk Tarog na tinaguriang Bayaniverse, kasunod ng General Luna, 2015, at Goyo, ang Batang General, 2018.